Good morning! Siguro napansin nyo, wala akong upload na videos. Kasi talagang maganda ang pakiramdam ko. Nitong mga nakaaraang araw, pansin ko na hindi maganda ang pakiramdam ko. Pero pinipilit ko lang. Lagi kong sinasabi na kaya ko. Pero hindi ko pala talaga kaya. So, Sunday, nag-gym pa ako kasama ko ang kaibigan ko. Iniisip ko kasi na baka marirelax ako kapag nag-gym ako. Hindi ako nag-gym ng mga heavy kasi nga alam ko na hindi okay ang pakiramdam ko. So nag-treadmill lang ako nung time na yon. Tapos nag-inhale, exhale na ako kasi lagi ko sinasabi sa friend ko na hinihingal ako, hindi normal ang paghinga ko. After namin mag-treadmill, umuwi kami, pumunta pa ako ng City Mall para bumili ng gamot ni Babe para sa kanyang nebulizer. Tapos, nagpunta din ako sa okay ng kaibigan ko para magpa-load kasi tawagan ko na si Papa tapos pabalikin dito kasi parang hindi ko na talaga kaya. Doon sa okay shop ng friend ko, nahimatay din ako doon. Kasi siguro talagang hindi ko na kaya. The next day, sinabihan ako ni Babe, punta na daw ako ng clinic, magpa-check up. Good morning. Ari ako subong sa clinic diri sa Boracay. Ari ako sa may hitaan, sa may bed. Ginatagan ako sa bulong para pampakalma. Makatulog ako saglit para ma-relax ako. Mabudlay kapag ang kalaban ta ay mental health ta. Siyempre, minsan nanonotun kalaban, minsan gabigay. So, nainom ko na ang bulong. Nakakabatsyag na ako sa pilaw. So, maya kakatulog na ako tapos mag-uli. In-update ko na si Jan na kailangan ko diri magtulog para aware sila kung aadugay ako nakabalik sa balay. Good afternoon. So, kakipagtaw ko lang is 3:50. Hinabayan na nila ako magtulog para ako nakapahuay. So, kuhaan nila ako ECG kami subong para ko na mabalaan kung okay ang akong heart. Grabe, sarap sa pakiramdam. Ngayon lang ako nakatulog na walang iniisip, yung walang gumugulo sa utak ko. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Tapos nakukuhaan sa ECG, subong ginkuhaan naman ako sa dugo para sa sodium, para mabalaan kong normal. Batsyag ko subong antok pa rin. Siguro effect pa rin to ng gamot na ininom ko. Sinabi ko sa nurse, ngayon lang ako nakatulog na hindi magulo ang utak ko. Wala akong may ginapanamdam. Parang may peaceful mind ako na natulog. Sa pakiramdam. Tanggal. So, yeah. Ito ang resulta ng mental health natin kapag hindi natin ginalagaan. I am ready to go home. Nag-aalala na ako sa mag-ama ko sa balay. So, pwede na ako mag-uli. Nag-istorya na kami ni Doc. So, may mga inuman ako na bulong for 1 month para makabulig sa ako na madula ang mga ara sa utok ko, ma-relax ako. And then, after 2 weeks, mabalik ako diri para kamustahon ako kung ano ang nabatsyag ko. Kailangan ko magkaon sa saging. So, yeah. Ang health na to, napaka-importante nga ginaalagaan. Tapos, dapat may kasabay din nga prayers and rosary. Pagkatapos ng nangyari sa akin kahapon, nagpatawag na rin ako ng tagahilot para magpahilot. Mas gusto ko ang hilot kaysa sa massage. At normally, bumubuti ang pakiramdam ko after ko mahilot. And then, dumating na rin si Papa galing sa amin. Hi pa! Sagwa. Ano pa lang?
Kakatapos ko lang hilo. Quick. Kakatapos ko lang hilo. Doon sa clinic, nag-breakdown ako. Tapos, doon, muntik na rin ako may matay ulit. Slide lang talaga, buti nandun sila, hindi nila ako iniwan hanggang sa magiging okay ako. Tapos yung heart ko ay i-review pa siya sa heart rheologist, pero sa Maynila, so weeks pa bago dumating dito. Gabi-gabi may iniinom ako na gamot. Yung gamot na yun yung pampatulog, pamparelax sa utak ko, pangpakalma. Masasabi ko talaga na effective ang gamot kasi walang kahit na anong worries sa utak ko. Kahit at the back of my head, wala. Nawala lahat ng mga worries ko, nawala. Yun nga lang, inaantok ako. Parang lahat ng puyat, na napuyat ako araw-araw. Syempre, gabi-gabi puyat ako. Araw-araw puyat ako, pagod, ganun. Parang binabawi ko ngayon. Kasi sa gamot na iniinom ko, inaantok ako talaga. Bumalik na rin si Papa kahapon. Dapat ngayon ang balik niya, pero kahapon siya bumalik kasi nag-alala din sila sa akin. Siguro kasi wala din ako makausap dito. Kaya siguro umabot ako sa ganito ulit. Sabi kasi sa akin ni Doc before, kaya hindi ako pwede mag-isa, kailangan may kausap. Pero kasi umuwi si Papa nung butuhan. So nawalan ako ng kausap, kaya siguro ganun ang nangyari. Good morning! So nagising ako dahil mayroon akong iniinom na gamot 6 in the morning. Bali, ano siya, every 8 hours, 6 in the morning, 2 p.m., 10 p.m. So, binigyan ako ng ganitong gamot dahil mababa ang potassium ko. Kailangan may kainin ako bago ito inumin. Kasi, pwede yung maghapde ang sikmura nito kapag nakainom nito na walang pinakain.